Anong ginawa mo sa bangkay ng aking ama? Ako naman ang pakinggan ninyo. Iniwas-iwasan ko ang taong ito. Basilio! Nasaan kayo? Ihanda inyong mga sarili at inyong mga sandata! Viva Don Crisostomong! Sa labanang ito, wala akong ibang gagamitin kundi ang aking pluma at tubela bilang sandata. Aking isusulat habang binubuhos ang aking kaalaman at pagmamahal sa bayan. Dumanas ang aking mga kababayan ng pangapi, kamatayan, paghihirap at pagdurusa sa mga kaliwalian at kasamaan ng pamahalaan at simbahan. Hindi ako papayag na ang aking bayang sinilangan ay inalipusta ng mga dayuhan. Padre Damaso, anong katotohanan namang ang mga Indio? Kaya't mabagal ang pag-unlad ng bansang Pilipinas o panakip lamang ito ng sariling pagkawalang bahala? Iya'y kaigigitan lamang kahit tanungin mo pa si Ginoong Laruha. Padre Cora, hindi ka pa buugan ng siyahan sa 20 taon mong paninirahan sa San Diego? Hindi! Kaya't marami ng masasamang nangyari dahil sa kakatigan ng mga opisyal sa pamahalaan, dahil sa mga irehe na kalaban ng Diyos. Padre Cora, ang Kapitan General ay ang Vice-Real Patrono, ang siyang kinatawan ng hari. Hari? Wala bang hari kundi ang tunay lamang? Itigil mo yan, Padre Cora! Bukas na bukas makakarating ito sa Kapitan General! Sulong! Ipagagamit ko pa ang aking karwahe. Itigil niyo yan! Pinag-aawayan niyo ang mga bagay na wala namang dahilan? Padre Sibayla, ikaw na ang bahalang magsiyasat sa mga pangyayari. Bakit kasama ang buwasa ng Angeles? Di ba siya yung narinig ng bata? Mga walang ingat! Don Crisostomo, ilang taon na ba kayo ditong nawala sa Pilipinas? Halos 7 taon na. Marahil nalimutan nyo na ang Pilipinas. Ako marahil ang kinalimutan ng aking bayan. Ngunit palagi kong inaalala ang aking bayang sinilangan. Don Crisostomo, alin bang bayan ang inyong naiibigan? Kapuri-puri ang lahat ng bayan, kung hindi isinalang-alang ang pagmamahal nito.
Yan lang bang nalalaman mo? Kahit musmos, alam ang mga sinasabi mo. Ipagpaumanhin niyo po si Padre Damaso. Sa ngalan ng Espanya at Pilipinas, magpapaalam na po ako. Nakita nyo na? Yan ang masamang dulot sa pagpapaaral ng mga Indyo sa Europa. Crisostomo, hindi mo ba hihintayin si Maria Clara? Sana hindi mo sasapitin ang sinapit ng iyong ama. Alam kong kilala mo ang aking ama. Alam ng lahat na namatay ang iyong ama sa bilangguan. Ano? Namatay ang aking ama sa bilangguan? Oo. Maaari mo bang sabihin kung ano ang totoong nangyari? Sige, sasabihin ko sa'yo, ngunit sabayan mo ako maglakad patungo sa kwartel. Naging magkaaway ang iyong ama at si Padre Damaso simula nang pumunta ka sa Europa at pinagbibintangan niya itong hindi nangungumpisan. At simula noon, palagi na siyang pinasaringan kapag nagsisermon. Ganun ba? Oo. Pinagbibintangan din siyang nag-iingat ng mga larawan ng mga paring binitay. Nandito na pala tayo sa kwartel. At makakuha ka pa ng karagdagang impormasyon kay Kapitan Tiago. Maraming salamat sa iyong ibinibigay na impormasyon. Adios. Kalibing pa lang siguro nitong hinuhukay natin. Kaya't umaalingasaw ang amoy. Tila may dugo pa ang mga buto nito. Grabe, ang pinsang. Hindi ko matagalan. Nasusuka ako. Para kang taga-tribunal sa Bella. Noon nga, may bangkay na ipinahukay sa akin na 20 araw pa lamang nilibing. Ang lakas ng ulan noon at napatay pang aking alawa. Natanggal ang pako. Bakit mo ginawa yun? Sino ang nag-utos sa'yo? Sino pa? Kundi ang kurang malaki. Anong ginawa mo sa bangkay? Ito sa akin ang kurang malaki ay ililibing ko ito sa libingan ng mga Inche. Ngunit di ko nagawa dahil sa lakas ng ulan. O, senyor. Pasensya na po hindi ko masyadong nadalaw yung madalas ang puntod na yung ama sapagkat ako ay galing sa pagkakasikip. Ngunit sabi ni Kapitan Tiago ay pinalagyan niya ito at pinagawan ng krus. At noong nakarang araw ay nilagyan ko ito ng bulaklak. Nandito po si... Senyor, nawawala ang puntod na yung ama. Nakita niyo po ba ang puntod na may krus? At may nakaukit na buko at yantok? Yung may halaman? Ah, sinunog ko na po yun. Ano? Sinunog? At sinong nag-utos sa'yo para gawin yun? Sino? Ang kurang namamalo, si Padre Garote. Nasaan ang puntod ng aking ama? Bagamat walang krus. Ngunit alam kong natatandaan mo pa iyon. Wala na rin po ang bangkay. Ano ginawa mo sa bangkay ng aking ama? Inutos po ng kura na pilibing ito sa libingan ng mga bangkay, ngunit minabuti ko lamang na anurin ito. Anong ginawa mo sa bangkay ng aking ama? Nagkakamali pa kayo, Ginoo. Baka ang kurang pinalitan ko, si Padre Damaso. Uwi na tayo, kuya. Crispin, hindi pwede. Dahil sabi ng sakristan mayor, alas 10 pa daw tayo pwedeng uuwi. Ilan ba yung salaping binintang ng kura na ninakaw mo daw, Crispin? 32 piso, kuya. At papatayin nila ako kapag di ko sinauli yun. Sana nga, ninakaw ko na lang yun eh. Kuya, paano na yan, kuya? Tahana, Crispin.
Basilio, pagmumultahin kita ng 25 piso dahil sa mali mong pagdugtog ng batingaw. Uwi na po ba kami? Anong uuwi? Hanggang ika-10 pa kayo ng gabi pwedeng umuwi. Ano na to, kuya? Halika dito! Halika dito! Halika dito! Ano? Kuya! Kuya! Naglolo! Kuya! Kuya! Tulong! Masakit po! Kuya! 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 Nasaan na kaya si Crispin at Basilio? Nasaan na kaya ang mga anak ko? Hindi mo ba hihintayin ng mga anak mo? Ay, siya nga pala, si Crispin ay nakakapagbasa na at may mga sweldo na si Crispin at Basilio. Pagbukod mo na ako ng piso. Yung bata nakatakas! Tara, habulin natin! Habulin natin! Nay! Nay! Yun! Asitahin natin! Nay! 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 Nay, buksan niyo po ang pinto, Nay! Nay! Nay, buksan niyo ang pinto! Nay! Basilio! Ano nangyari sa'yo? Ba't tuguan ang iyong noo? Anak! Nasaan si Crispin? Nasaan yung kapatid? Nasaan si Crispin? Ano ba ito nangyari sa inyo? Anak! Ba't duguan ang iyong noo? Nasaan na yung kapatid na si Crispin? Nay, tumakas po ako sa kumbento. Nay, sinabi po na sa Kristal ngayon na alas 10 po na kami pwedeng umalis. Pero sa takot na maabutan ako ng alas 10. Kaya tumakas na lang ako. Pero nakita ako ng mga gwardiya sibil. Pinutukan nila ako, Nay. Nay, kinuha po nila si Crispin. Nay, bintangan ko siya na magnanakaw. Diyos ko po, iligtas niyo po ang mga anak ko. Matungkol po kay Crispin, Nay. Huwag na po kayong mag-alala, Nay. Hindi po nila sinasaktan si Crispin. Salamat naman kung ganun. Diyan ka muna, anak, dahil gagamutin ko ang iyong sugat. Crispin! Crispin, kapatid ko!
Anak! Anak! Anak, nanaginip ka! Nay! Sandali naman natin si Crispin! Oo, anak. Oo, anak. Ikaw ba ang ina ng magnanakaw? Anong magnanakaw? Hindi ba nagnanakaw ang mga anak ko? Huwag ka nang magkaila. Ibalik mo na sa amin ang salapi ninakaw ninyong mga anak. Sa totoo nga lang, hindi ko pa nga nakikita ang anak ko na si Crispin mula kagabi. Sige na, ibigay mo na! Ibigay mo na! Kung magpapatuloy ka pa rin sa iyong pagsisinungaling, ibibitin ka namin sa puno at pagbabarilin! Maawa po kayo. Kunin niyo na ang lahat niyong maibigan. Subalit hindi lahat ng mga anak ng Maralita at anak Pawis ay magnanakaw. Sige! Dadalhin ka namin sa ulilang kwartel! Sige, tayo! Maawa na po kayo. Bilis! 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 Tayo! Anak! Crispin! Anak! Nasaan kayo? Sige, palayain na siya. Maya ka na! Crispin! Basilio! Mga anak ko! Nasaan kayo? Mga anak! Crispin! Basilio! Mga anak! Nasaan kayo? Mga anak! Mga anak! Maria, magandang araw. Tunay ngang napakagara ng iyong damit, Maria. Oo nga, at saka ang ganda-ganda mo ngayon. Buhaya! Mga kasama! May buhaya! Maria! Maria! May buhaya! Maria! 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 May buhaya! Senior! Maria! Maria! May buhaya! Maria! Senior! Sino yun? Ang sabi nila ay piloto daw ang tawag sa taong iyon. Cynthia! Ibarra! Tulungan niyo si Ibarra! 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 Tulungan niyo si Ibarra! 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 Tulungan niyo!
Hindi ka dapat maging mapusok. Huwag mong biruin ang ganong kamatayan. Ginoo, utang ko sa iyo ang aking buhay. Crisostomo, paano kung ikaw ang napahamak? Kung ako ang napahamak, tiyak na atungal na ako ng kapalaran at makakasama ko na ang aking pamilya. Kailan magkakabalahibo ang palaka? Bakit kasama ng buwasa ng Padre! Padre Cora, masama ang mag-ialam ng pag-aari ng iba. Crispin? Basilio! Ben! Basilio! Basilio. Basilio! Mga anak ko nasan? Crispin! Basilio? Wala? Mga anak? Mga anak! Ben! Mga anak! Basilio! Ang ganda naman ang tanawin dito. Oo nga. Di ba, Maria? Uy! Sino bang kahabag-habag na taong iyan? Matagal na siyang nagkatay niya. At ngayon ay nakatira siya sa libingan ng mga tiyan. Ang kanyang sakit ay maaaring tumanan niya sa kanyang anak o sa dilig kaya sakit. Barkada. Nabali ang sako ng papayo. Ang sanga. Humanap ng iba. Biyaya! Napakahalagang bagay! Maraming salamat sa iyong binigay. Isa itong mahalagang bagay. Biyayang bigay ni Pimpin. Magdasal tayo! Dahil araw ng patay! May mga anak ako! Basilio at Crispin! Kanilang pangalan! Hindi ba tinatawag ka para tulungan ang babaeng iyan? Sa ngayon wala pa. Pero kinausap ko na ang sura. At nangako siya sa akin na tulungan ang babae niya. Bakit mo siya hinuli? Nanggugulo po siya! Tularan niyo ang walang hulap na si Gideon, maging ang magiting na si David,
at ang magtagumpay na si Roldan at ang mga gwardiya sibil na nagmamayani sa mga langit kaysa mga gwardiya sibil na mga alferes. Marami nang nakalimot sa dasal ng Ama namin at sila yung mga protestante at erehe. May mga taong nangamatay na walang sakramentos ng simbahan. Kayo ay pinarusahan na pati sa kabilang buhay. Ang mga inyo at mistiso na nakapag-aaral sa Europa at di na marunong bumalang o magmano man lang sa mga pare, sila ay dapat niyong layuan. Sila ay mga hambog at mapagmataas. Kayong mga Indio ay puputok na parang bulkan sa kahiyan ng iyong nasasaklaw na galing kay Satanas. Kaya dapat nyo kaming tularang, mga Kora. Ginoo, sasabihin ako sa inyo, huwag kang lalayo sa Kora at maging man lumapit sa panghubos. Magandang hapon po, Senyor Bara. Magandang hapon rin. May panangin ka po na isang mabubukid. Sige, pahintayin mo siya sa labas. Sige po. Don Crisostomo, kayo nang ligtas ng buhay ko. Hindi pa ako nakaganti ng utang na loob ko sa inyong ginawa. Kung inyong mararapatin, may ibig akong pakiusap. Ano po yun? Ibig ko munang ililihim ang sinabi ko sa iyo sa simbahan. Maaari po ba? Huwag kayong mag-alala. Hindi ko kayo isusublong. Hindi na ako magpatapid-tubig. Nararapat na makita ng inyong mga kaaway na kayo'y di nag-iingat at walang kahandaan. Mga kaaway? Meron ba akong kaaway? At tayo ay kaaway, Ginoo, mula sa pinakamaliit na kulisap hanggang sa mga taong may pag-iisip. Mula sa pinakaaba hanggang sa mga taong nakahiga sa gintot may kutsara sa bibig. Maaari mo bang sabihin ang aking mga kaaway? Isa lang ang masasabi ko. Yung lalaking namatay kanina ay nakipag-usap kay Nol Juan at nagsabing mga ngasiwan ng pangbuhos. Nakapagtataka sapagkat maliit lang ang hininging sahod. Siguro, kung hindi lamang siya namatay, ay mabubunyag ang lihim ng lalaki at makakuha tayo ng impormasyon. Sino po ba kayo talaga? Ako yung taong nawala ng tiwala ng tao, kaya't ibinuhos ko na lang ang iyong sarili sa pagtitiwala sa Diyos. Ginoo, walang katarungang humatol ang mga tao. Sige, alis ako. Maraming salamat sa iyong mga tagubilin at babala. Ganun ba? Napakaganda. Ipagpatuloy niyo yung pinag-usapan. Sinabi po ni Crisostomo Ibarra na maraming tumulong sa pagpatayo ng paaralan at ang arkitekto nito ay si Nol Juan. Arkitekto, nagpapakita lamang ng kamamangan ng mga Indio. Ngunit Padre, ang paaralan ay nangangailangan ng eksperto. Ngunit ang paaralan ay binubuo lamang ng 4 na pader at bubong. Ako lamang napaplano nagpatayo ng pagamutan. Maliit pa lang ang sahod, kahit galing pa ng mga gawa sa ibang bansa. Maliit na sahod? Yan ang dapat yung tularan. At ang mga Indio ay nakapunta lamang sa ibang bansa ay pinaglagay ng sarili sa isang doktor. Ako naman ang pakinggan ninyo. Iniwas-iwasan ko ang taong ito, pero pinapunta siya dito ng Diyos para ako ang humatol ng kanyang kamatayan. Ang kurang ito ay patuloy lamang at pinapakain sa aming tahanan. Ngunit patuloy pa rin ang kanyang panghahamak. Di ba't karapat dapat siyang patayin? Huwag, Crisostomo!
Crisostomo, wag! Basilio, mga anak ko. Tasan kayo mga anak? Mga anak. Kunin mo siya. At ilagay mo dito. Masusunod niya akong solusyon. Halika rito, baliw! Crispin! Bisan mo! Basilio! Basilio? Crispin! Pakantayin mo siya. Bilis! Kumanta ka, baliw! Crispin! Mga anak! Kumanta ka, sabi! Ako na. Susunod niya sa solusyon. Kumanta ka! Kumanta ka, sabi! Basilio, mga anak! Kumanta ka, sabi! Nasaan kayo? Kanta! Mga anak! Ayaw mo? Kumanta ka, sabi! Basilio! Itigil mo yan! At ikaw, pabihisan at pakainin mo yan. Pagkatapos, dalhin mo yan kay Don Crisostomo Ibarra. Naintindihan mo? Dalhin mo. Sumama ka sa akin, baliw. Bilisan mo, baliw. Bilisan mo. Denso, umuwi na tayo. Bakit kasama yung buwasa ng Alice? Tignan mo, Tiborcio. Paano sila nakatira dito? Parang bahay-bahayan lamang mga ito. Daig pa ang kubong itinaob ng sigwa. Bakit kasama yung buwasa ng Alice? Hindi mo ba sila napapansin, Tiborcio? Para lang tayong asong iniilagan nila. Di ang sombrero mo. Paluin mo sila! Paano kung gantian nila? Tayo na nga! Buwisit na bata! Naiinggit ka sa akin? Nainggit ako sa kulot mong buhok! Ganun ba? Tama na. Umuwi na tayo. Tumigil kang pilay ka. Hindi mo ba ako kilala? Ako ay hindi taga-lalawigan kundi taga Maynila. At hindi nakakapasok ang mga alperes sa aking pamamahay dahil hanggang sa pintuan lamang sila. Siya nga ba? Dahil ba ang nakakapasok sa iyong pamamahay ay isang pilantod o manok na mabansot?
Sige nga. At ikaw, susunod-sunod sa isang pilay na kulang na lamang ay ipasama sa mga payat na baboy? Nagpapanggap na doktor, ngunit pag-iinit lamang ng tubig ang alam? At yang asawa mo, naging hambog na sapagkat tumaas ang rangko, ngunit di makalimutang naging isang kabo lamang noon. Tumigil kayo! Napakalaking kahiyan ang iskandalong ito! Huwag kang makialam! At ikaw, iuwi mo na yung asawa mo doon, Tiburcio! Uwi na kayo! Tara! Tara na nga! Kausap mo na ba si Elias Tarsilo? Di pa. Ngunit alam kong isa siya sa atin. Dahil si Don Crisostomo Ibarra ang siyang nagligtas sa kanyang buhay. Ako'y sumang-ayon sa plano sapagkat si Don Crisostomo ang nagpadala sa aking asawa sa mediko upang gamutin. Ako ang sasalakay sa kumbento upang maningil sa mga kura. At kami naman ang sasalakay sa kwartel. At sasabihin at ipamukha sa mga sibil na ang aking ama ay may anak na lalaki. Sandali, parang may paparating. Mukhang si Lucas na iyan. Stop na. Mukhang nasundan ako ng mga gwardiya sibil. Hiwalay-hiwalay muna tayo. Bukas ng gabi ang mga karagdagang sandata at bukas ng gabi ang pagsasalakay natin. Ang isigaw ninyo ay Viva Don Crisostomo! Viva Don Crisostomo! Viva Don Crisostomo! Lumakad na kayo. Tara. Tara. Gusto mo! Ikaw pala, kaibigan. Halika, pumasok ka. Ginoo, natuklasan kong may magaganap na pag-aalsa ngayong gabi at ikaw ang nakatagdang mapahamak sapagkat sinisigaw nila ang iyong pangalan. Ano? Huwag ka nang mag-alinlangan pa. Tumakas ka na. Bilisan mo. Ano? Ano ang aking gagawin? Saan ako pupunta? Kahit saan, Ginoo, basta importante malayo dito. Paano si Maria Clara? Hindi! Mas mabuting mamatay na lamang. Kung gayoy, dito niyo sapitin ang inyong kapalaran. Tulungan mo ako, Ginoo. Sige, tutulungan kita. Sige, may mga dokumento at papilis dyan. Sunugin natin para hindi ako mapahamak. Hanapin mo ang mga dokumento na nagpapahamak sa akin at pagpunit-punitin. Ginoo, kilala mo ba si Don Pedro Ibarra Mendia? Oo, siya ang nono ko sa tuhod. Bakit? Ikaw ang hinain sa akin ng Diyos upang makipaghiganti. Tingnan mo yung mukhang puno ng pagtitiis at puno ng kasawian. Samantalang kayo'y nabubuhay. Puno ng karangyaan. Nabubuhay! Anong gagawin ko?
Nandyan na si Crisostomo! Ihanda inyong mga sarili at inyong mga sandata! Viva Don Crisostomo! Viva! Isigaw ang Viva Don Crisostomo! Viva Don Crisostomo! Sino ang mga iyan? Mga kalaban! Patayin ang mga salbahing Marlesimin! Crisostomo. Nasaan? Dumapa kayo! Pumasok kayo sa silid! Maria, halika na! Ano pang hinintay mo? Tara na! Crisostomo! Maria Clara, mukhang tumahimik na ang kapaligiran. Wala na ba sila? Tara, silipin natin. Mukhang wala na nga. Crisostomo! Huwag kang lumabas! Baka nandyan lang sila sa paligid! Dalhin niyo sila doon! Bilis dito! Bilis! Bilisan mo! Bilis! Bilis! Halika dito! Bilis! Bilisan! Bilis! Anong pangalan mo? Tarcelo po. Ano ang ipinangako ni Crisostomo Ibarra sa nagawang paglusob kagabi? Wala siyang kinalaman dito. Kang magkaila! Pinatay yung aking ama sa palo, kaya naghihiganti lamang ako. Ayaw mo talaga umamin? Umamin ka na! Sige, dalhin niyo siya sa balon at ibitin ng patiwarik. Tayo ka! Tayo! Dito! Bilis! Bilis! Lumuhod ka! Patayin niyo ako kung tunay kayong mga Kristiyano! Umamin ka nang mamatay ka na hindi nahihirapan! At ikaw na naman! Dalhin niyo ang mga bangkay doon! Masusunod! Kung sino bang may kasalanan, siya pa ang hindi nakagapos! Siya ang dahilan sa kasawian ng lahat! Patayin! 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 Bilisan mo lang, Ginoo. Crisostomo! Maria, sa ibabaw ng bangkay ng aking mga magulang, ipinangako kong papalagayahin kita anuman ang aking kapalaran.
kapatid, kung hindi ka tumupad sa ating sumpaan, kaya't papalayain kita. Crisostomo, aalinganin mo ang aking katapatan. May sasabihin ako sa'yo. Nasan ko sa gitna ng aking karamdaman ang tunay kong pagkatao. Kasi Padre Damaso, ang tunay kong ama. Hindi ako maaaring magpakasisi sapagkat ibubunyag nila ang aking lihim. Kailangan mo ng katibayan. Nababatid ko ito sa pamamagitan ng kanihan na ibinigay ng taong nakapatalas sa aking nakaraan. At ang liham na iyon ay kapalit ng liham na ibinigay mo sa akin. Maria, isa kang anghel. Mabuti naman pinaniniwalaan mo ako. Maria, ikakasal ka na. Ngunit, minsan lamang ako umibig ng tulad mo. At hindi na ito maaangkin ng iba. Ikaw, anong mangyayari sa'yo? Tumakas lang ako, Maria. At hindi magtatagal. Malalaman ito ng may katungkulan. Paalam, Crisostomo. Si Crisostomo! Tara, tugisin natin! Nay! Nanay! Nay! Nanay! Sino yan? Nanay ko po. Anong nangyari? Nabatay po siya dahil sa kagagawa ng mga taong halangang bituka. Wala na ako nila pinatay ang aking ina. Sige. Sunugin mo ang aming mga bangkay. Pagkatapos ito, kapag walang dumating na bukayin mo ang kayamanan na nakabaon sa lupa ito, gamitin mo ito sa at ariin at gamitin mo ito sa pag-aaral. Mamamatay akong hindi nakikita ang ningning ng bukang liwayway ng aking bayan. Kayong makakakita. Batiin niyo siya. At huwag kalimutan ang mga nalugmok at nasawi sa dilim ng gabi.